Kamustahin natin ang mga residente ng Isla Puting Bato kasama si Mobile Journal, Amy Atienza. Amy, madali lang ba makapasok doon sa Dalpan Evacuation Center? Yes, Pops J, personally ako kasi nakita ko naman doon na may mga officials at authorities doon, pero madali lang naman talaga makapasok at welcome naman daw talaga lahat ng mga nasalanta ng sunog. Yun nga lang, Pops J, kasi talagang umaapaw na yung tao, kaya mahirap. Pero may processing din naman silang ginagawa, Pops J. Yun nga yung kailangan magpresenta ka ng ID na residente ka din talaga ng Islang Puting Bato. Doon sa ayan, siksikan, yung kuha mo dyan, doon sa mismong evacuation center. Pagpasok pa lang, ano yung unang makikita? Meron bang LGU officials na umaalalay doon sa mga tao? Yes, Pops J, pagpasok mo ng gate, nasa tabi na talaga noon yung mga tents ng LGU. Nandun na yung mga tubig na binibigay nila, mga pagkain, pati na rin yung mga medical assistance na kinakailangan ng mga nasalanta. Pero ang talagang kapansin-pansin, Pops J, ay yung dami talaga ng tao na kung hindi banig ay mga karton yung ginagamit nila para makahiga at para mas maging maaliwalas kahit papano yung kalagayan nila dyan sa evacuation center. Baka kasi busy sa kampanya yung bang mga LGU officials, ito, nangangailangan ng asiste. Bukod dun sa problema sa palikuran, ano pa yung mga hamon sa mga evacuees? Actually, Pops J, maliban talaga dun sa CR, isa pa daw sa problem ng mga evacuees talaga, paano nga daw ba nila mababawi yung nawala sa kanila? Kasi lagi nilang sinasabi na mas madami daw yung pagkain doon, mas madami daw yung parang nakakasama nila, nakakasalamuha, pero hindi daw kasi wala daw makakapalit din dun sa nawala sa kanila. So iniisip nila kung paano nga ba ulit sila kikita kung marami kasi sa kanila, Pops J, parang naglalako, nagbebenta lang na hanap buhay. Nasunog din. Kasama din sa mga nasunog dun sa Tondo. Amy, sino ang punong abala doon para ayusin itong mga bakwit? Actually, Pops J, yung mga local government officials ng Tondo, laging andun din yung mga tanod para ma-ensure yung safety ng mga nasalanta at saka yung mga nagsistay sa evacuation center. Pero bukod dyan, meron din yung Isla Puting Bato na police officers dun sa mismong area nila na nagbabantay. Kasi Pops J, dyan 1,000 families pa lang yung nandyan. Yung iba dyan, Pops J, nandun sa malapit sa kanila kasi merong open area doon na parang tinatawag nilang aplaya kung saan dun talaga sila nagsistay at nagtatayo sila ng mga tent doon. So, yung mga police officials, pati na rin yung ilang members ng local government units ay patuloy naman daw na nakaantabay doon at may tent din sila para magbigay ng tulong. Amy, ano raw bang pinagmula ng sunog? Kasi nangyari lang ito kahapon, Pero nalaman na ba nila kung ano ang pinagmula ng sunog? Yes, Pops, hindi pa nila matukoy talaga, pero yung pinaka-closest kasi na makukuha natin. Dikit kasi ang mga Yes, Pops, 5 purok daw yun na magkakatabi. Nagsimula daw siya sa gitna, sa purok 3. May isang bahay daw doon, Pops J, na nasunog bigla yung likod. At doon na talaga nagdire-diretso kasi umabot din siya sa mga kable, tsaka sa mga poste. At dahil nga dikit-dikit yung bahay nila, hindi na talaga napigilan yung pag-apoy. Amy, halos 1,000 ang bakwit sa Dalpan Evacuation Center. Nasaan ang iba pang mga nasunugan? Yes, Pops J, yung iba nagkalat na talaga kasi 'di ba may mga problema nga din sila dun sa paliguran ng CR ng evacuation center. So yung iba talagang nasa labas na lang, nagkalat-kalat na sila. May mga ilang lumapit din sa akin na talagang kailangan na nga daw nila ng tulong kasi wala na daw silang lugar mismo dun sa area sa Tondo. So ayun, nahihirapan talaga sila dun, Pops J. Okay, yung mga kumakandidato dyan sa Maynila, dito dapat sila magpakitang gilas. Yes, Pops J, talagang kailangan nila ng monetary support din para sa nawala. Maraming salamat, Mobile Journal, Amy Atienza.